meron tayo dito. 10 minutes. Nang gagalaiti talaga si Pulong. Wala raw legacy si PBBM. Ay, lako po. Lako po. O, sige, tingnan natin to. 10 minutes. Again, mga bagong bata ko. Merry Crispy Atos pa man din yung Juice Colored Rudy. Okay, here we go. Pasok, attorney. Your legacy is corruption, your weakness, your inability to address the simplest problem of every Filipino. And of course, you're being one of the only bangag president. Ako, talaga lang Pulong ha. No? Wala raw legacy si BBM. Nag-iya ka na magarapatang DDS. Wala di Pulong. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si Pulong, nag-react sa ano? Napanood nyo ba yon? O nakita nyo ba yung reaksyon ni Pulong sa sinabi ni PBBM? Kasi sabi ni PBBM, ang kinakatakot niya raw, sabi ni PBBM ito ni Bongbong Marcos, sabi ni PBBM, ang kinakatakot niya raw na pag natapos yung kanyang administrasyon ay kung hindi na siyang presidente, yung kanyang legacy ay mawala. Sayang ng legacy niya, sabi yun daw ang kinakatakot ni PBBM. Yun din yung sinasabi ni Yusek Claire Castro. Sana daw yung legacy ni PBBM ay magpatuloy sa susunod na papalit na administrasyon. President Marcos sa isang interview pa rin po sa Bloomberg, sinabi niya he's fearing that a former ally could undo his legacy and the gains of his administration. Maybe where is this fear coming from, and ano-ano pong gain or legacy ng administration ang posibleng ma-overturn in the event na bumaba na ang Pangulo sa pwesto? Unang-una po, ang masasabi natin, ang Pangulo po ang nagpauna na makapagpaimbestiga sa mga maanumalyang flood control project. Hindi po biro sa isang Pangulo sa panahon ng kanyang administrasyon ang hahamon na imbestigahan ang lahat, pati na ang kanyang administrasyon at maaaring kanyang mga kaalyado para maipakita sa tao na hindi dapat inaabuso ang pondo ng bayan. Isa lamang ito sa maaari natin masabi na magandang ginawa ng Pangulo. Hindi na ito malilimutan ng mga kababayan natin. At ang mga proyekto, nakita po natin, katulad po ngayon, ang mabilis na paggalaw, pagkilos ng Pangulo sa panahon ng nangyayaring krisis dito sa Middle East. Ito po ang masasayang kung ang pipili nating leader ay hindi maipagpapatuloy itong naging mga gawain ng Pangulo. So nakakahinayang po talaga dahil baka mamayagpag muli ang mga hindi dapat na mamayagpag at makalimutan at panagutin ang dapat na managot. Actually, parang ang malinaw naman dito, yung pinapatungkulan dito ng Malacanang sa kanila Yusek Claire Castro, ay kung manalo ang Duterte, lahat nitong legacy ngayon ni PBBM ay mawawala. So makakabalik na naman sa tipo ng paggugobyerno ng Duterte. Kaya sayang. So ang sinasabi ng Malacanang, sana magpatuloy ang legacy na iiwanan ni PBBM. Biglang nag-react ngayon biglang nag-react si Pulong Duterte. Alam niyo kung anong reaksyon ni Pulong Duterte? Anong legacy mong iiwan mo? Corruption? Your legacy is your corruption, sabi ni Pulong. Kaya galit na galit si Pulong, nagre-react sa sinabi kay Duterte, sa sinabi ng PBBM. Kasi sabi ni PBBM, ang nagtatakot daw siya at kumbaga parang nanghihinayang na kung aalis na siya, papalit sa kanya ay hindi na may ipagpapatuloy ang kanyang nasimulan. Parang sabi niya, sayang. Pero ang sabi ni Pulong Duterte, anong legacy ang sinasabi mo? Your legacy is your corruption. Ang legacy mo niya, corruption mo. Hindi.
sa ano lang tayo, maging fair lang. Ano ba ang legacy ni Marcos na pwedeng ipagmalaki niya? O sa tingin ko kung pwedeng maipagmalaki ni Marcos o ni PBBM, ay binago niya ang policy ng gobyerno. Sa ilalim niya, binago niya, winakasan niya yung mga policies ni Duterte na kontrobersyal. Halimbawa, yung tungkol sa war on drugs. Madugo yung war on drugs ni Duterte. Tinapos yun ni Marcos. Binago niya. Mayroon pa rin kampanya o war on drugs, pero hindi na madugo, hindi na yung maraming namamatay. Mayroon pa rin namamatay dyan, pero hindi na tulad ng panahon ni Duterte na talagang yung pagpatay ay policy. Kaya yun, totoo naman yun. Isa yun sa mga binago ni Marcos. Ngayon, posibleng na kung si Sara ang mananalo sa 2028, balik sa dating policy ng kanyang ama. Patayan na naman dito, patayan doon. Ito, talaga namang yung mga legacy na yan ni PBBM, kung titingnan natin, marami pa rin kakulangan talaga ang gobyernong ni PBBM. Yung kahirapan ng tao, hindi pa talaga nasusolusyonan. Sige, siyempre sasabihin ng mga pro-Marcos, Attorney, matagal naman na yung problema ng kahirapan, hindi naman problema ni PBBM. Yun nga. Ibig kong sabihin, kung titingnan sa ekonomiya, yung mga nangyayari sa ekonomiya natin, kahirapan ng tao, hindi pa rin talaga nababago. Nananatili pa rin hirap ang mga Pilipino, hirap ang buhay. Tuloy nga, ang corruption hindi pa rin nawawala eh. At least, ang isa namang maganda kay PBBM, nagsabi siya na lalabanan ang korupsyon. Pero naghahanap pa ang tao ng accomplishment. Mayroon na-accomplish pero kapos na kapos. Yung mga big fish wala talaga, hindi pa napapanagot. Kaya yung sinasabi ni PBBM na nangihinayang siya na pag napalitan siya, ang papalit sa kanya, baka hindi na ipagpatuloy ang legacy niya. Ibig sabihin, baka ibalik tayo sa China. Baka ituloy na naman yung mga extrajudicial killings. Ano yun? Yun ang kinakatakot niya. Na sana wag mangyari. Alam naman natin ang ibig niyang sabihin. Ang ibig niyang sabihin dyan, sana wag nang makabalik ang Duterte. Kasi pag nakabalik ang Duterte, yung kanyang mga ginawa na yan, mawawala yan, makakabalik na naman. Totoo naman yun. Totoo naman yun. Ang problema dito sa kampo ng mga Duterte, pinipresent nila ang sarili nila na hindi sila corrupt, tapos, pag nanalo daw si Sara, ito yung presidente na magpapakulong ng mga corrupt. Sus naman. Sus naman. Yan yung kanilang packaging ngayon eh. Sabi ni Tubi Chanko, si Sara Duterte ang presidenteng hindi maaariglo. Wow. Hindi maaariglo. Hindi maaariglo nila Arroyo. Hindi maaariglo nila Chis Escudero. Hindi maaariglo nila Villar. Hindi maaariglo nila Jinggoy. Sus naman. Ngayon pa nga lang, ang dami ng kaso ng korupsyon ni Sara, kaya nga ini-impeach eh. Ang dami rin kaso ng korupsyon ni Pulong, kaya nga kinakasuhan ni Trillanes eh. Paano nila masasabi na ang Duterte ay hindi corrupt? Ang daming ang kaso ng korupsyon, kahit nga sila Bongo. Kaya walang karapatan ang Duterte na magsabi na sila ay hindi corrupt. Kaya lang, ang sinasabi nga ni PBBM, natatakot siya na baka pagdating ng panahon hindi na siya ang presidente, yung kanyang mga patakaran tulad ng tinapos niya na ang AG case, hindi niya ito ginamit, yung hindi na tayo tutak ng China, baka na naman yan, masayang yung mga ganyan, babalik na naman sa dati. Yan ay mangyayari kung si Sara Duterte ang manalong presidente. Totoo naman yung takot na yan ni PBBM. Pero kung ang mananalo naman ay tulad ni Lenny, ni Risa, or ni Bam, or sino mang kandidato ng oposisyon o ng mga pwersang anti-Duterte, sa tingin ko, hindi naman babalik sa China. Hindi naman babalik dun sa extrajudicial killings uli. Pag nanalo lang si Sara Duterte.
Totoo yun. Yung mga nasimulan ngayon ng administrasyong Marcos ay mawawala yan. Mawawala. Yun yung kinakatakot siguro ni PBBM. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Yung, salamat, attorney. Check na tayo ng isa kay attorney, mga kabsat. Naku po, nanggagalaiti, mga kabsat, itong si Pulong. Nag-iiyakan, mga garapata, Diyos ko, Lord Rudy. My goodness. Ano pa bang latest kay attorney? Naku, medyo kalmado yung ni attorney ngayon, mga kabsat, no? Nagpakulo ng mga maleta sa Korte Suprema ang mga DDS. Naku po. Durok City